Itinigil ng Turkiya ang pakikipagkalakalan sa Israel. Isinara ang kanilang mga daungan at himpapawid para sa mga eroplano at barko ng Israel. At nanawagan na tanggalin ang Israel mula sa United Nations. Opisyal na inanunsyo ng Turkiya noong Agosto 29 ang pagtigil ng lahat ng kalakalan sa Israel dahil sa sitwasyon sa Gaza Strip at kamakailang pag-atake ng Israel sa Syria, Yemen at Lebanon. Hindi opisyal. Nagalit si Erdogan sa pahayag ng punong ministro ng Israel na si Netanyahu na kamakailan ay nagsabi na personal niyang kinikilala ang malawakang pagpatay sa mga Armenyo noong 1,915 hanggang 1,917 bilang isang genocide tungkol sa kasaysayan ng Imperyong Ottoman. Dagdag pa, inihalintulad ng ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel ang Turkiya sa mga terorista sa gitna ng tensyon ng mga bansa. Sinamahan niya ng mga larawan sa X ang post tungkol sa pagpupulong ni Erdogan at ng lider ng Hamas. Tara't alamin natin ng sabay-sabay kung ano nga ba ang nangyayari at bakit ang dating mga estratehikong kaalyado ay biglang naging matinding magkaaway. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa deskripsyon ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Ang relasyon ng Turkiya at Israel ay nasa pinakamasamang kalagayan sa mga nakaraang dekada. Inanunsyo ng mga autoridad ng Turkiya noong Agosto 29 na ititigil nila ang lahat ng kalakalan sa Israel dahil sa sitwasyon sa Gaza Strip at mga kamakailang pag-atake ng Israel sa Syria, Yemen at Lebanon. Isasara rin nila ang kanilang himpapawid para sa mga eroplano ng Israel at ang kanilang mga daungan para sa Israel. Ito ay inihayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Republika ng Turkiya na si Hakan Fidan habang nagsasalita sa parlamento ng bansa. Narito ang kanyang sinabi. Nagpatupad kami ng diplomatikong, legal at komersyal na hakbang, itinigil ang kalakalan at isinara ang mga daungan para sa mga barko ng Israel. Bawal pumasok ang mga barkong Turko sa mga daungan ng Israel. Hindi namin pinapayagan ang container ship na may armas at bala papuntang Israel sa aming daungan, pati na rin ang mga eroplanong Israeli sa aming himpapawid. Ayan, base sa resulta ng pagpupulong ng Parlamento ng Turkiya. Nanawagan si Fidan na suspindihin ang pagiging miyembro ng Israel sa United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon at nanawagan din siya sa mga lehislatibong sangay ng pamahalaan sa buong mundo na putulin ang ugnayang militar at kalakalan sa Israel. Ito ay nakasaad sa dokumentong nilagdaan ng tagapagsalita ng Parlamento ng Turkiya, Numan Kurtulmus. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Fidan na rasista ang pamahalaan ng Israel at ang operasyon nito sa Gaza Strip laban sa mga militante. Bayani ang Hamas. Tandaan ninyo ito. Mahalaga ito at babalikan natin mamaya. Dahil ang mga salitang rasistang pamahalaan at genocide ang naging batayan ng ganitong pagputol ng ugnayan. Ipapaliwanag ko mamaya ang ibig sabihin nito. Kinondena rin ni Hakan Fidan ang mga pag-atake ng Israel sa Syria na ipinaliwanag ng mga autoridad ng bansang iyon bilang kinakailangan para protektahan ang mga Druze sa lungsod ng Esweda sa timog kanluran ng Syria. Ang Israel, paalala ko, ay sumusuporta sa mga Druze sa kanilang alitan laban sa mga Siryanong Aleman. Ang Israel, paalala ko, alitan laban sa mga Siryanong Aleman ang Israel. Paalala ko, sumusuporta sa mga Druze sa alitan laban sa mga Siryanong Aleman ang Israel, paalala ko.
Sinusuportahan ng Israel. Paalala ko, sinusuportahan. Alitan laban sa Siryanong Aliman. Tinatayang aabot sa 7 bilyong dolyar kada taon ang kalakalan ng Israel at Turkey. At dito, maraming nagtanong, bakit ngayon lang? Matagal nang binabatikos ng Turkey ang Israel, pero hindi pa rin nito tuluyang pinuputol ang ugnayan sa Israel. Pero ngayon, biglang may ganitong matinding hakbang. Siyempre, pwedeng sabihin na ang Turkey, na ngayon ay tuluyang itinataboy ang mga Ruso mula sa Syria at nagtatatag doon ng pamahalaang tapat sa kanila, ay sinusubukang ganap na kontrolin ang Syria. At ang mga Hudyo ang humahadlang sa kanila dito. Pero, sa kabilang banda, gaano nga ba ito kakritikal para sa Turkey na umasta ng ganito? Lalo na kung isa sa alang-alang na inatake ng Israel ang teritoryo ng Syria sa nakaraang ilang taon, kahit papaano. Mahalagang banggitin na sa loob ng maraming taon, itinuring ng Israel ang Turkey bilang pangunahing kasosyo sa kalakalan at minsang kasosyo sa seguridad. Noong early 2000s, nasa pinakamaganda ang relasyon ng dalawang bansa at tila laging ganito na lang. At ngayon, alalahanin natin kung gaano katahasang sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey na si Hakan Fidan na ang lahat ng ginagawa ng Israel ay isang genocide. At hindi lang basta-basta. Itong mga salitang ito tungkol sa genocide ay malinaw na sagot kay Netanyahu sa kanyang patutsada laban sa Turkey. Ang nangyari na. 2 araw bago ang pahayag ni Hakan Fidan noong Agosto 27, ipinahayag ni punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, na personal niyang kinikilala ang malawakang pagpatay sa mga Armenyo noong 1,915 hanggang 1,917 bilang isang genocide. Itinatanggi ng Turkiya ang pananagutan ng Imperyong Ottoman sa malawakang pagpatay sa mga Armenyo at tinutukoy lang ito bilang mga kaganapan noong 1,915. Pero ang totoo, kahit na binabatikos ng Israel ang Ankara dahil sa digmaan sa Gaza Strip, patuloy pa rin silang tumatangging tawagin itong genocide. Ipapaliwanag ko ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, sa panahon ng panayam kasama ang isa sa pinakasikat na Amerikanong podcaster na si Patrick Bet-David na tubong Armenia, sinabi ni Netanyahu at ika nga niya, sa tingin ko, nagawa na natin ito. Sa tingin ko, nagpasya na ang Knesset ng resolusyon. Pero, sa totoo lang, hindi naman talaga nagpatibay ang parlamento ng Israel ng anumang batas tungkol sa pagkilala sa genocide ng mga Armenyo. Sa tanong kung bakit walang punong ministro ng Israel ang kumilala sa genocide ng mga Armenyo sa Imperyong Ottoman, sagot ni Netanyahu, ngayon lang niya ito kinilala. Ayan na. At totoo yan. Matagal nang hindi kinikilala ng Israel ang malawakang pagpatay sa mga Kristiyano ng Imperyong Ottoman noong unang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, kamakailan ay nagbigay ng senyales si Netanyahu ng pagbabago ng kanyang posisyon sa gitna ng lumalalang relasyon sa Turkey. Ngunit narito ang kaunting kasaysayan. Noong 2001 nasa rurok ang relasyon sa Turkey. Ang nooy ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel na si Shimon Peres ay mariing tinanggihan ang tinawag niyang mga sinasabing pag-aangkin ng mga Armenians at sinabi na ito ay isang pagtatangkang ihambing ang nangyari sa Holocaust. Kahit ang dating Pangulo ng Israel na si Reuven Rivlin, nakilalang sumusuporta sa pagkilala ng genocide noong kanyang panunungkulan, ay nagtimpi pa rin at hindi gumawa ng anumang opisyal na hakbang tungkol dito. Noong 2018 ang botohan sa Knesset tungkol sa pagkilala ng genocide ng mga Armenian ay kinansela dahil sa kakulangan ng sapat na suporta mula sa namumunong koalisyon. Napakahirap talaga ng tanong na ito. Sa ngayon, 34 lang na gobyerno sa mundo ang kumilala sa Armenian genocide noong panahon ng Imperyong Ottoman. Ang Estados Unidos ay kinilala lang ito noong 2021. Sa antas ng mga bansang Arabo, tanging Syria at Leningrad lang ang kumikilala sa genocide, pati mga naunang pamahalaan ang kumilala. Ito ang dalawang bansa kung saan naninirahan ang daan-daang libong mamamayan na may lahing Armenian. Sa Europa, kinilala ng karamihan sa mga bansa sa kanlurang Europa ang genocide, maliban sa Espanya at United Kingdom. At ngayon, alalahanin natin ang pahayag ni Hakan Fidan na ang Israel ay di umano'y isang rasistang estado.
Hindi rin basta pinili ni Hakan Fidan ang pahayag na iyon. Narito ang pahayag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Turkey ukol sa isyu ng genocide ng mga Armenyo noong 1915 hanggang 1917 CP. Gayunpaman, walang sapat na matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pahayag na sinadya ng pamahalaang Ottoman na lipulin ang mga Armenyo. Bukod pa rito, sa panlipunan at kultural na estruktura ng Imperyong Ottoman, wala namang umiiral na rasistang pananaw na maaaring mag-udyok sa paggawa ng ganoong kakilakilabot na krimen. Wakas ng CP. Oo, maaaring ipahayag ng Turkiya na siya. Ang notang protesta ay ukol sa pagtatangka nilang kontrolin ang Syria, ngunit hinahadlangan sila ng mga Israeli. Kaunting ingay lang ito sa impormasyon. Mukhang ang pahayag ni Benjamin Netanyahu tungkol sa pagkilala sa genocide ng mga Armenian noong panahon ng Ottoman Empire ang naging huling salik na nagdulot sa pahayag ng Turkey na putulin ang lahat ng ugnayan sa Israel. Maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like, mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.